Imo siya nahulog sa sala. Muna salamat sa iyo ganyan gisgutan ng Igsoon ang mga paagi aron ta mapaigawas. Pero karon isgutan nato ni ang kahimtang sa mga dili magtotoo o kahimtang sa mga magtotoo. Unsa may danatanan sa mga dili mutuo sa Ginoo. Ahas siya padulong. Muna sa Roma 1:3-16 kanang gisgutan niya diha nga paghukom. Unsa man siya nga paghukom? Once nga dili ta mutuo sa Ginoo, amay destinasyon nato linaw nga kalayo. Ngani ang linaw nga kalayo gitagana ni siya. Alang lang ni Satanas. Pero sa kahimtang sa tao, gikan sa Genesis, naay pagkahulog sa sala. Mao nang ningon gani sa Roma, ang tanan nga kasala ug nagabsan sa himaya sa Dios. Mao nang bisan man saon nato ngani sa atong kanawon ang kahimtang sa tao. Bisan ang saon nato buhat ug maayo. Di kita makatagbo sa gitiwas kasing-kasing sa Ginoo. Ano man? Makita nato ang tao nahulog sa sala. Kining word nga nahulog sa sala. Atong tanawon ug atong tanawon ng Biblia. Murag si Adan na batog si ibang minakasala. Murag wala siguro ta. Pero sa pagkahulog ni Adan ug iba, tanang kabuhatan nahulog sa sala. Dahil mo po siya padulong. Gitagana siya, nahimo ang tao nga nahinukman sa silot. So, mga higala, pabilin ba ta nga mahinukman ta? Ang gitagana, linaw nga kalayo. Munang sa Roma gyud, sa Hitluhanon 9:27, gitagana nga ang tao mamatay sa makausa. Ug ang sunod na ni ana paghukom na. Munang karon, kini ito igsoon, dili kami mabalaka ani kay gidawat isa sa kinabuhi sa Ginoo. Mao ni ang gitinguha sa Ginoo nga buot niya nga ipaambit ning kinabuhi sa Dios kanha sa hulog nga tao. Kay kung dili mapambitan sa kinabuhi sa Dios ang kahimtang sa tao bisan ang saon og buhat ug maayo, ang padulngan linaw gyapon kalayo. Mao na ngay mga paagi nanay si Apostol Pablo, sa gentang ni Apostol Pablo. Niyon sa Roma City. Buot siya nga mabuhat ug maayo. Pero sa may ang nabuhat, dautan na niyon yang mabuhat. Ang dili niya ang ay nabuhatan, mao na yang nabuhat. Usa may ang ingon, dili ako ang nagbuhat ini, kundi ang sala nga naa sa akong unod. So katong tanawon, mubalik ko sa sinugdan, ang tao naagid siya sa kasing-kasing sa Dios. Ngani ang manulunda, dagana ang kuan karon. May sila nga nahimo na lang takong manulunda. Pero ang manulunda, dili siya makapadayag og Dios, dili sa kalibutan. Kaya naman, ang gitinguha sa Dios, gibuhat niya ang tao aron sa nga mapadayag siya. Niining kalibutan na. Kani ang katong tanawan sa Roma 9:23, 24, mga sudlanan ta. O atong tanawon, unsa may purpose ang guantes ba? Gibuhat ang guantes. Unsa may purpose sa guantes? Kung dili na sudlag kamot ang guantisa, wala na'y kahulugan. Unang ang tao, kung dili siya mapambitan, kung dili siya masudlan ng Diyos, walay dili. Ang padungan niya, linaw ragid nga kalayo. Manang, unsa may gikinahanglan na turon, kay mga nahulog man ta sa sala. O ganiya, giskutan ako, ang kining pagkahulog sa sala, si Adan o si iba ni, ang nagbuhat pero tibuok kabuhatan nahulog sa sala. Kaya nga naman, ang unang nakasulod yan sa tao, maugyod ang sala. O nga ni, sa chapter 2 sa Genesis, na ay duha gisgutan niya din ang kahoy. Kahoy sa kinabuhi, o kahoy sa kay balo, sa pag-ila sa maayo o dautan. Ato ni isa-isahon. Una,
ang kahoy sa kinabuhi. Unsa man siya? Mao ang kinabuhi sa Dios, walay katapusan kinabuhi, o ang Dios mismo. Dahil ang kahoy sa kibalo, pag-ila sa maayong dautan. Unsa man niya? Mao ni ang kinaiya ni Satanas. Hulog na kinaiya si Satanas mismo. Munang ningon si Yuba, sa tanaman sa Eden, makaon ninyo ang tanang matang sa tanang bunga sa kahoy. Gawas lang, nining kahuya sa kahoy sa pag-ila sa may dautan. Bisan sa pagikap, dili gyud. Pero ang sa kahintang sa tao, gihulhugan. Muna si Satanas na padayag siya ingon nga bitin. Yang gihulugan ng tao, paghulog niya sa tao, naon sa man si iba. Nikaon siya. Gani, ningon pagani si iba nga, dili mi angay nga makakaon na ni. Kaya kung mukaon na ni, mamatay ni. Pero sa ingon sa bitin, kung mukaon mo ani, makaila mo sa Diyos. Mahimo mong Diyos. Pero sa pagkaon ni Adan ng iba, usay kahintang nasaw karon, tago na. Munang ang Diyos suro na po siya, nangita na po siya, tao, hain ka. Hangtod karon, nangita ang Diyos nato karon. Tao, hain ka. Nga naman, aron ka pahinulsulod. Muna sa Mateo 4:7. Pag hinulsul mo, kay doon na ang ginharian sa mga langit. Muna ang kahintang sa tao, kung dili mo hinulsul, kung dili mo dawat sa kinabuhi sa Diyos, ang resulta, linaw makalayo. Pero kung madawat sa kinabuhi sa Diyos, makabatong siya o kinabuhi walay katapusan. Muna ningon siya sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan. Gihatag niya ang bugto niya anak, aron significant bisan kinsa. Muto niya, makabaton o walay katapusan kinabuhi. So, say, qualification, muto ora. Sa atong kahintang, sa banay nato, sa races nato ni Adan, puros na nahulog sa sala. Pero salamat na ay Kristo. O, naigipadala nga Jesus. Aron sa tuyo na kung kinsay mo po niya, makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Muna, mga igsoon, mga higala, muna ang gitingo sa kasing-kasing sa Ginoo. Gani, ningon sa Juan, unang Juan, katong makabaton sa anak, dunay kinabuhi. Katong wala makabaton sa anak sa Dios, wala kinabuhi. So, unsa gikinahanglan? Batunan. Unsa man pagbaton? Pinaagi sa pagtuo. Dahil mo sa Marcos 6:6, ang mutuo, ang magpabautismo, baluwas. Apan ang dili mutuo, asa man siya? Hukman, linaw makalayo. Muni ang gitagana. Muna mga igsoon, mga higala, buot sa Diyos nga mudawat ang ining kinabuhian. Amen. Ani ang Biblia kanunay bisan nag-awhag na to. Kaya naman ang padulngan nato linaw nga kalayo. Pero salamat. Muni ang kahintang sa mga dili magtotoo. Taganga sa salinaw nga kalayo. Pero kung totoo siya, dili na malinaw kalayo. Makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Then alang sa mga magtotoo, kahintang ba sa parabel sa tulog kadalagang ulay. Sama to kahintang ato nila. Ang matag usa nila, dunay lang parahan. Dunay suga. Pero ang prinsipyo, kinahanglan niya, kanunay siyang timbulan og lana. O, kumusta man, mga magtotoo? Natimbulan ba og lana ang atong espiritu? Atong mga suga, natimbulan ba? Kay moabot sa panahon. Moabot ang kasal. Base niya og dili ta makaapil. Kaya ang kahintang sa mga magtotoo, dahil napoy parabel atong talanton. Unsa may dunay talanton nga nakadawat 5, naapoy nakadawat 2, naapoy nakadawat 1. Ang kahintang sa nakadawat 5, iyan ang gipatigayon.
Iyaning nagaginansya ni sa lima. Then ang nagaduwa og duha, talantod. Nagaginansya pud sa og duha. Pero ang isa, wa niya gipatigayon. Iya ino ni gitaguan. Unsay resulta kining word nga gigamit niya. Ang lima ug ang duha sa may ingon sa galon. Good and faithful slave. Enter into the joy of my master. Munang nindot kayo, hindi ka tubang mo sa Ginoo mo na tubag sa ato Maayo. O patinumalan nga galon, nga ulipod. Sulod sa talipay sa imong nga galon. Pero ang isa, sa gandang sa isa. Basit niya o atong kahintang ng gudan wat mo sa kinabuhi sa Ginoo, okay na ko. Pero abot sa panahon, ang gikinahanglan lang gud patubuo ning kinabuhi nga nadawat nato. Once nga matubo na ning kinabuhi nga nadawat nato, mahimo na dayong tang pagpadayan ko Diyos. Kay muni ang gitinguhan niya sa atong kahintang karon sa kalibutan, nahimo gid siyang gisistema ni Satanas. Nahimo gid siyang gidumalahan ni Satanas. Pero unsa may gikinahanglan nato? Kinahanglan ta nga madumalahan ka sa Dios. Munang ingon nga mga magtotoo, nakinahanglan ni siya, sama kuno ni siya sa lumba, sa dagan sa kinabuhi. Nga kinahanglan ta nga moabot sa utlanan, moabot sa kul. Dili lang tayo nga mudagan ta, pag-abot ang tunga-tunga, muhunong na. Ang makadawat ang ganti, tanturan mag-abot sa unahan. Muna si Apostol Pablo, sa mga giligyan ni Apostol Pablo, I have fought the good fight, I have finished the course. Unang naigiandam, sa naigiandam, na ay purong-purong sa himaya. Unang alang nato na mga magtotoo, mahimo itatang, ilon na, good and faithful slave, enter into the joy of my master. Pero ang ito nagawa ko sa may ginag-gingon. Taslagan, tapulan ang ulipod. Dapusa siya. Kining word dapusa, dili lalim. Kaya ang mga magtotoo, na may duha ka seksyon ang nahimutangan ani. Sa hadis, na ay duha ka nahimutangan. Human sa kamatay, human sa mamatay, dito ipatapok na ng salagat. Katong tanang nga matay, dito itapok. Then human. Kung magtotoo ka nga, ni padayo, didagan sa lungwa sa kinabuhi, ang totoo na matay, na ay kanti nga matawag nato. Pero sa mga dili, wala ang padayo, sa may padayon na ini, na ay isang kalibo katuig yapon. Wala problema, dili na malinang kalayo. Pero kining isang kalibo nga katuig nga kangikitan, mao ni ang kahimtang sa usa ka nakadawat og talantod. Dapusa siya ug itambog sa gawas. Itambog sa dakong kangikitan. Munang alang nato, mahimo isang warning alang nato sa mga magtotoo o sa mga dili magtotoo. Kinahanglan siya mudawat siya sa kinabuhi sa Diyos. Pero mga magtotoo, kinahanglan siya nga mupadayon ng dagan sa lumba sa kinabuhi. Kaya ang makadawat ng kanto, katuran makaabot sa unahan. 5 minutos na lang na isuon. Ato ang panahon. Last video